Alam mo ba? Mahilig ka ba sa pagkain ng lamang loob? O kaya naman ang pagkain ng mga mani kasabay ng isang malamig na alak? O kaya naman ay maaalat na pagkain tulad ng tuyo at daing? Oops, hinay-hinay lang. Baka kasi ang sobrang pagkain ng mga ito ay mauwi sa gout. Ang gout ay isang masakit na uri ng arthritis na umaatake kapag sobrang dami na ng uric acid sa dugo ng isang tao. Ang uric acid ay natutunaw sa dugo at lumalabas sa katawan sa pamamagitan ng ihi. Pero kapag nasobrahan na ang dami nito, nagkakaroon ito ng kristal na naiiwan sa mga kasukasuan. Dito na nagsisimula ang matinding kirot, pamamaga at pamumula. Ayon sa National Institutes of Health o NIH ng US Department of Health, ang gout ay maaaring namamana o kaya'y mauugnay sa unhealthy lifestyle tulad ng sobrang pagkain ng karne at maalat na pagkain, pag-inom ng alak at kakulangan sa ehersisyo. Ang kasaysayan ng gout ay natuklasan pa noong unang panahon. Katunayan, tinuturing ito noon na sakit ng mga maharlika o the disease of kings dahil ang mga mayayaman lang ang nagkakaroon nito dahil sa marangyang pamumuhay. Pero sa panahon ngayon, wala na itong pinipili. Mahirap man o mayaman, lalaki man o babae, walang pinipili ang gout. Ayon sa Philippine Rheumatology Association, nasa 1.6 milyong Pilipino ang may gout. Kaya naman, para mapigilan ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong tinatamaan ng gout, isa sa mga pangunahing hakbang ng pamahalaan ay ang pagpapaigting ng information dissemination sa mga barangay at health centers tungkol sa wastong nutrisyon at kahalagahan ng regular na check-up. Kasama rin sa mga hakbang ang pagbibigay ng libreng konsultasyon sa ilang lokal na ospital at medical missions. Kaya habang maaga pa, suriin na ang pamumuhay. Bantayan ang diet, mag-exercise at kumonsulta sa doktor. Ngayon, alam mo na!